Itong chapter 26 ng Matthew is actually from chapter 21 hanggang ngayong chapter 26 is only one day. Ito yung Wednesday nung last week ng Panginoon sa mundo. Tatandaan nyo, pumasok siya for the last time sa Jerusalem ng Lunes. Doon siya binati ng Hosanna, yun yung makikita natin na Palm Sunday. Tapos Tuesday, kanyang nilinis ang templo dahil sa maling pamamaraan ng pagsamba. Pinagkakaperahan lamang ng mga Pariseo. At Wednesday, nagsimula na siyang magbigay ng mga mensahe patungkol sa mga huling araw, sa mga last times, last things na tinatawag na eschatology. At Thursday, ang huling araw niya bilang tao. Dahil papatayin na siya ng Friday. So ito is basically Thursday. At binibigay na niya sa kanyang mga disipulo at sa atin ang kanyang huling pamamaalam at ang huling mga tagabilin. At napakarami po nating natututuhan. At ang natutuhan ko dito sa pagpaprepare ng particular message na ito, kaya pala ang Panginoon dumaan doon sa mga paghihirap na yan, ay bilang ehemplo sa atin sa matinding pagsubok. Hindi lamang isinulat ang mga bagay na ito para maipaliwanag sa atin ang kahulugan ng krus at ng kaligtasan. But God gave us a glimpse of His last few days and hours so that it will be a model, isang ehemplo sa atin kung paano how to live the Christian life. Lalong-lalo na yung Christian life na merong battle. Kasi mahirap, di ba? Mahirap ang Christian life Mapapailing ka nga And I think the more you live the Christian life, lalo mong gusto nang bumalik ang Panginoon. Sapagkat dito sa mundo, ang prinsipe ng kadiliman na naghahari dito So, habang lumalago ka bilang Kristiyano, itong mundo na to, salungat talaga sa'yo. Pag nakikibagay ka sa mundong ito, medyo magtanong ka. Kasi di ba, sabi nga sa Matthew, we're supposed to be the light of the world. Dapat tayo ilaw sa kadiliman. Pero kung hindi ka nakakasilaw, ibig sabihin, nagiging madilim ka rin. So ang Panginoong Jesus ay nagbibigay sa atin ng ehemplo kung paano na mamuhay at makibaka bilang Kristiyano sa mundong ito. Maganda rin itong ating mensahe sa hapong ito kasi makikita natin yung panimula ng Lord's Supper, yung tinatawag na banal na hapunan. Dito nagsimula yung kasi nung unang panahon, hindi pa Lord's Supper yan. Nung panahon ng mga Hudyo, for 1,500 years, pag alis nila sa Ehipto, ang tawag nila is the Passover. Alam mo yung Passover, yung nag-Passover, lumampas sa kanila, nung nasa Ehipto pa sila, nung binabalaan ang paraon na pakawalan ng mga taga-Israelita, yung huling banat ng Panginoon sa mga Ehipto, padadala yung manunupil o yung papatay sa mga panganay na anak. At sabi ng Panginoon, ipahid nyo yung dugo nung tupa sa inyong mga hamba sa pinto at the devourer will pass over your house para maligtas ang inyong pamilya. At dumaan nga at yung mga panganay na anak ng mga Egyptians namatay, kaya pinakawalan ng Pharaoh ang mga Israelita. At ito ay tinatandaan ng mga Israelita taon-taon for 1,500 years. But today's message, God will change that into the Lord's Supper na ipinasa sa atin na tayo ngayon nag-oobserba ng banal na hapunan. So napaka-importante po ng ating pag-uusapan. Kaya pwede ko po ba kayo imbitahan na muling tumayo? At babasahin natin ang Mateo 26, 17 hanggang 35 na pinamagatang ang huling Paskwa. The last Passover. Paskwa kasi mga Israelita, they call the Passover Paschal. Sa Tagalog, Paskwa or the Passover. Remembering that the Lord protected His people. At sa atin, God protects those who accepted Jesus Christ. The demons of hell will pass over you when you die. You will go to heaven. So napaka-importante po nitong mga simbolo na to. Matthew 26:17-35. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang
Pampaskwa. Sumagot siya, puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinasasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya ay sa bahay ninyo kakainin ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa mesa si Jesus, kasama ang 12. Sinabi ni Jesus, habang sila'y kumakain, tandaan ninyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo. Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, hindi ako yon. Di po ba, Panginoon? Sumagot si Jesus. Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ay hindi na siya ipinanganak. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Habang sila'y kumakain, dumampo si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo at kainin, ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay magbubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang himnos, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po ako'y iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Manalangin po tayo. Panginoon, humihingi po kami ng tulong. Humihingi kami ng tulong sapagkat sa dami po ng aming narinig, ang sabi po sa Roma, dapat ito'y nakapagbago na sa amin. Ngunit titingnan po namin ang aming sarili. Hindi kami naiiba sa mga alagad. Minsan ikay aming ikinakaila. Hindi lamang sa mga tao, kundi sa aming ginagawa. Sa paggawa ng kasalanan, sa pagtanggi ng pag-iwas sa kasalanan, at minsan ikinakahiya ka pa namin sa pamamagitan ng pagkukunyari na kami hindi mga Kristiyano. Pinapanalangin ko, Panginoon, na kami pagtibayin mo upang magamit mo at maging kagalak-galak sa iyong paningin. Sa pangalan ni Jesus, amen. Makakaupo na po tayo. Tulad po ng aking sinabi, si Jesus ay hindi biktima. Makikita natin, kung natatandaan niyo yung una nating sermon dito sa Mateo, Matthew 1, na mula pa ng panahon ni Daniel, 800 years before Jesus Christ was born, si Daniel pinwesto na. Kasi yung the 3 kings na sinasabi, although walang sinasabi sa Bible na 3 kings, the Magi's were Persian kingmakers. At kung titingnan mo, their history goes back 800 years to Daniel. So lahat siyang pinaprepara na at prophesied. Pati itong pagkamatay ni Jesus. This is a precise rescue mission para sa ating lahat. At pinag-aaralan natin to kasi minsan ang relihiyon natin, lalo na dito sa Pilipinas, masyadong emotional, masyadong sentimentalism, pero hindi natin masyadong alam kung ano ba talaga nangyari. Kaya pinag-aaralan po natin ng masusi itong libro ng Matthew. In fact, ako, aaminin ko sa inyo, alam ko na itong mga storya na to. Pero ngayon ko lang naiintindihan yung talagang mga detalye. At napaka-importante ng mga detalye. Ito na po ang huling araw ng Panginoon. At makikita natin ang
galaw niya. Sa kanyang mga huling sandali, tinuturuan pa rin niya ang kanyang mga disipulo at isinulat ito para tayo din ay turuan. 4 na punto po ang ating makikita. Ang paglilihim, ang nagkanulo sa Panginoon, ang bagong tipan at ang pagkakaila ni Pedro. Una muna ang paglilihim. Sabi sa talatang 17, dumating ang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Yung pong the feast of the unleavened bread, yung tinapay na hindi umaalsa, at saka yung the feast of the Passover, feast of yung Paskwa, ay sabay. Kasi ito ay detalyado kung saan inaalala nila ang pagliligtas ng Panginoon sa kanila mula sa Ehipto. Yung unleavened bread, yung hindi umaalsang tinapay, yan ang inaalala nila kasi nung aalisin na ng Panginoon ang mga Israelita sa Ehipto, sabi nila, gumawa kayo ng tinapay pero huwag nyo nang intaying umalsa kasi aalis na kayo. In fact, sabi, kainin niya nakatayo, hawak ang tungkod at nakasuot ang sandalyas kasi pag sinabi kong umalis na kayo kasi baka magbago na ang isip ng Paraon. Tapos yung Passover, yung pinaliwanag ko na sa inyo, nun nga kung saan ang Panginoon ay gumalaw upang patayin ang mga panganay na anak ng mga Ehipsyo at napuwersa ang Paraon na sila'y pakawalan. So ito yung pag-aalala nila na ginagawa nila dito sa panahon na ito, ng gabing ito, for 1,500 years. This is the last Passover. Itong makikita natin sa mensaheng ito, this is the last Jewish Passover na aprobado ng Panginoon. Hanggang ngayon, actually, yung Passover, inoobserbahan pa ng mga Israelita. Pero naayon sa Bible, that is not anymore legitimate in God's economy. Ang opisyal na pag-aalala na pinapayagan ng Panginoon ngayon ay yung Lord's Supper na ginagawa natin dito buwan-buwan. At yung tinatawag na sacrificial lamb, ito dito sa Passover, ang ginagawa nila sa pag-aalala tungkol dun sa linggo na yon, yung papatayin nila dun sa sakripisyo ng pag-aalala ng Biyernes ay kanila munang dadalhin sa kanilang bahay ng Lunes. Aalagaan muna nila yan. Yung isa-sacrifice ng Biyernes, papapasukin sa bahay, gagawin muna nilang parang pet. Yung tupa, di ba cute yung tupa? Aalagaan nila yung Monday. Pagdating ng Friday, papatayin. Kaya yung mga bata nag-iiyakan kasi halos 5 araw nilang parang inaruga. Si Jesus Christ pumasok sa Jerusalem Monday, pinatay Friday, just like the Passover lamb. Para makita nila na ito nga ang simbolo ng bagong Paskwa. Tulad ng ating nasabi, mahigit 250,000 tupa ang pinapatay kasi bawat isang tupa may 10 hanggang 20 tao na pwedeng kasama doon sa sakripisyo ng hayop na iyon. Kaya halos nung panahon na yon, tulad ng aking sinabi, nung nakaraan, halos 2 milyon tao ang naandun sa Jerusalem para magkaroon ng celebration dito sa Passover. Pero lahat yan, lahat ng mga hayop na yan, 250,000 lambs is nothing. Ito ay remembrance lang, symbol, but they do not take away the sin. Naandito ngayon ang tinatawag nilang Santo Papa ng Rome. At nakakalungkot, pinapanood ko kaninang umaga, lahat ng ginagawa ng religion na iyan ay all symbols. Lahat works, It does not take away sin. At sinasabi dito sa Hebreo 10:3 hanggang 4, ang mga alay nito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi nakakapawi ng mga kasalanan. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, ang simbolo ng isang relihiyon ng gawa, salvation by works, ay maraming mga ritual, maraming simbolo. Napansin nyo na naging Christian na kayo, wala tayong masyadong mga ribulto dito, walang mga, hindi katulad ng inalisan nating mga relihiyon, karamihan sa atin, they're so full of ritual, so full of symbolism. Pero dito, it's all in the Word of God. Kasi habang simbolo, kailangan marami kang nakikita, marami kang mga ginagawang aktibidades. Pero lahat yan ay baliwala. Sabi sa Hebreo 10, bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoon ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay mupo na sa kanan ng Diyos. So God is changing religion to true salvation.
At yan ang pagkakaiba ng Christian religion. Sabi nila, lahat ng relihiyon sa mundo, pare-pareho, natatangi ang Christian faith. Kasi lahat ng relihiyon, maliban sa Christian, is all salvation by works. Sa atin lamang yung salvation by faith alone. Wala kang magagawa kundi maniwala lamang para maligtas. So naandito tayo ngayon sa paglilipat at pagko-convert ng Panginoon from Passover to the Blessed Lord's Supper. At sabi nga, dumating ang araw ng pista ng tinapay. Yung pista ng tinapay at saka pista ng Pasko ay sabay. Ngayon, nung mag-o-observe na ang mga disipulo at saka si Jesus, wala pa silang lugar kasi kailangan niyang ginagawa sa isang lugar, sa isang silid. So nagtanong ang mga disipulo kay Jesus, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover? Saan po ninyo nais maghanda kami ng hapunan?" Ito yung sagot ng Panginoon at ito ay napaka-interesting. Sumagot si Jesus. Tandaan nyo, ito yung gabi bago patayin si Jesus. Puntahan ninyo sa lungsod ng isang tao. So yung sagot ni Jesus, medyo malabo. Ang laki ng Jerusalem, 2 million people in Jerusalem. Saan tayo kakain, Lord? Pumunta ka ron. Ito yung sinasabi ng mga theologians na sagot na hapax lagama na. Medyo natatangi, the only time this is used in Scripture, pero yung sagot niya, parang, pumunta ka ron, may tao doon. Tuturo niya sa'yo kung saan tayo kakain. So, medyo malabo, it's an obscure answer. Parang tinanong niyo sa akin, Pastor EJ, saan tayo kakain? Banda ron, sa Laguna. So medyo malabo. At merong intensyon ng Panginoon, kaya niya sinagot ng hindi specific. Sabi niya, puntahan ninyo sa lungsod, isang tao. Sabihin ninyo sa kanya, isipin mo, more than 2 million people, punta ka sa lungsod, isang tao. Ipinasasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at doon inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa. So, medyo malabo yung utos ng Panginoon na yun. Pero dito sa Mark, sa Book of Mark, medyo merong detalyeng ibinigay kung paano nila mahahanap yung magbibigay sa kanila ng silid ng upper room. You know, the upper room? Ito yung silid na kung saan yung 12 disipulo ay kumain ng huling hapunan. So sa Book of Mark, yung tinatawag na synoptic gospel, the parallel gospel, yung iba kasing gospel, nagbibigay ng mas maraming detalye. So doon sa Mark, hindi agad nila nahanap. Meron pang detalyeng ibinigay ng Panginoon kung paano nila mahahanap yung taong iyon. Sabi dito sa Mark 14, inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga. May dalang banga. Ang dami-dami naghahanap, ang dami-dami sigurong lalaking may dalang banga. Hindi pa rin maliwanag yung utos ng Panginoon doon sa lalaking magtuturo saan sila kakain. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo, medyo ikinukubli talaga ng Panginoon doon sa ibang disipulo kung saan yung lugar na yun. Alam niyo kung bakit? Ayaw marinig ni Jesus kung saan yung lugar dahil kay Judas. Natatandaan niyo ba yung last sermon? The last verse of last week, sabi natin, si Judas mula noon naghanap na ng pagkakataon para siya ay ipagkanulo. So, nung sinasabi ng Panginoon, tinatanong siya, saan tayo kakain? Nung naandun si Judas, sabi niya, pumunta kayo doon. Kumbaga sa andyan si Judas. Pag narinig ni Judas, ipagkakanulo niya ako, paaabangan ako, hindi mangyayari ang Lord's Supper. Hindi niyo alam yun. Ako ngayon ko lang nalaman yun . Papakita ko sa inyo kung paano nangyari yun. Kaya nung naandun si Judas, sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon, banda ron, bandang Cubao. Pag kanan mo, sa kanto ng walk and don't walk, pag nauntog ka, doon na yun. Magtanong ka sa isang lalaki, may dalang banga. Ngayon, medyo naiiba yun kasi nung araw, ang mga lalaki walang dalang banga kasi ang lalaki hindi umiigib. Hindi katulad ngayon. Si Dennis umiigib na ngayon yan . Ako hindi. Dati ang mga lalaki hindi nagdadala ng banga. So pag nakakita ka ng lalaking may dalang banga, isa lang ibig sabihin nun. Dalawa pala. Kakaiba yon o siya under desire. Pinag-iigib. So anyway, kinukubli niya. At yun nga, nung pumunta yung dalawa, actually yung inutusan niya, si Peter at saka si John.
So nung nakita nila yung lalaki at nakita nga nila, ang nakakaalam lang nung lugar, yung dalawa. Ang nagsama dun sa mga iba pa, dun sa lugar, si Jesus kasama si Judas. So hindi nila alam hanggang dumating sila at ang dahilan nun, para hindi makapagsumbong ang Judas sa mga otoridad. Nakuha nyo? Mamaya makikita nyo na nasa mga verses yun. Ngayon, meron po akong picture niyan ng upper room. Nagpunta kami sa Israel ng aking pamilya at sabi ng tourist guide, ito yung best statement ng mga theologians kung saan ginawa yung huling Passover. So meron po akong picture nung sinasabi ng mga Israelita kung saan ginawa yung the last Passover at saka yung unang Lord's Supper. Ito po yung the upper room. Ito po. At makikita natin next. Ayan po. Ayan po yung mga unang dumating na mga disipulo. Maaga-aga sila. Wala pa po si Judas. Ayan, umakyat po kami ng hagdan. Excited po kami. Next. Ayan po. Nandiyan na po ewan ko kung sino yan. Gutom na yata. Next. Ayan. Ito po yung sinasabi na actual. Minsan, kinikilabutan ako pag nung nasa Israel ako. Sabi nila, this is the actual place 2,000 years ago kung saan huling naghapunan si Jesus kanyang mga disipulo. Ayan po. Ayan. Ayan po, nagpapaliwanag na po si Pedro. Huwag niyong sasabihin kay Judas, ha? sabi nito, bakit? Traitor yun. Ayan. Next. Ayan po sila. Ayan po yung first 5 disciples. Si Peter, ewan ko. Ayan, kakain. Sabi nila, o-order na ba kami? Ayan, next. Ayan, so yan po yung upper room. Dinala ko na kayo. At yung nakita kong picture, next. Kita nyo, pati yung, kasi meron mga Corinthian, yung tinatawag nila, yung mga tukod, mga Corinthian. Sabi ng mga archaeologists, this is the place kasi may description nga, sila Josephus, yung Jewish historian na the room was made of Corinthian columns. No? Balik mo. Sa nakita niyo Corinthian columns, balik mo. Reverse. Yan. So ito rin may mga Corinthian columns. Yan. Anyway, siguro yun na nga yung lugar. Anyway, so yung pagkukubli na yon na maghanap kayo ng tao na may dalang banga, intentional para mapigilan yung attempt ng demonyo na ginagamit si Judas na siya ay ipagkanulo. Kasi pinapaabangan na ng mga saan inabot si Jesus? Sa Garden of Gethsemane. At nagpaabot si Jesus doon para siya arestuhin. Pero kung dito, nalaman ni Judas dito, hindi mangyayari yung Lord's Supper. Hindi niya may initiate yung Lord's Supper. Yan yung ating napag-aralan nung last week, Matthew 26, i-review lang natin. Si Judas Iscariote, isa sa 12 ay nakipagkita sa mga punong pare. Ito yung last week. Sabi, magkano ibibigay nyo sa akin? At sabi sa verse 16, mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Kaya nung verse 17, sabi niya, pumunta kayo doon. Pag narinig to ni Judas, haharangin niya yung Lord's Supper. Napaka-interesting, Kasi si Judas, palala ng palala yung pagkatao niya. Pinasok na talaga siya ng demonyo. Ngayon, this is very bad kasi 3 years si Judas nakikinig kay Lord. And yet, nung pinera niya si Lord, siya yung talagang bumibira kay Lord. So sabi ko, dapat mag-ingat bilang Christian. Hindi komot Christian ka, ito nga, apostol pa, nakarinig, nakita lahat ng miracle, narinig lahat ng salita. Nung tumikwas, tikwas talaga. At ang Panginoon mismo ang nag-iingat dahil sa Kanya. So nung binigyan na ng instruction ng Panginoon, si Peter at si John, hindi alam ni Judas kung saan ang lokasyon. At yung Siyam, hindi rin nila nalaman hanggang sila'y dumating doon, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon para maaresto ng masyadong maaga ang Panginoon. Sapagkat napaka-importante na maturuan pa ng Panginoon ng mga disipulo at napaka-importante na masimulan ang first Lord's Supper. Alam niyo, nung napag-aralan ko to, para nagkaroon ako ng appreciation sa Lord's Supper. Gusto ko nga mag-Lord's Supper ngayon, kaya lang mahaba yung sermon ko.
Baka maging Lord's breakfast na tayo sa haba. So siguro next week we'll do Lord's Supper the following week. So in God's redemptive plan, kailangang mangyari ang Passover na magiging na ngayong Lord's Supper, which is the new covenant. Point number 2. Tingnan nating masusi ngayon itong galaw ni Judas, ang nagkanulo sa Panginoon. Nang gabing iyon, dumalog sa mesa si Jesus kasama ang 12. At dito sa Passover, ang sequence niya halos pareho lang ng Lord's Supper. Yung Paskwa na ginagawa ng mga Hudyo, nalipat sa banal na hapunan na ginagawa natin ngayon. Sa atin, di ba, magpe-pray, tapos ipapasa yung tinapay, tapos ipapasa yung juice, tapos kakainin natin yung tinapay, tapos iinumin yung juice, tapos magpe-pray. Di ba ganun ang ating ginagawa? Yung Passover, halos pareho lang. Yung una, hahaluan nila ng tubig, kasi nung dati, ang iniinom talaga nila wine. So hinahaluan nila ng maraming tubig para walang malasing. Kasi magiging hindi maganda kung naglasingan sila doon. Pangalawa, maghuhugas sila ng kamay. Pangatlo, kakain sila ng tinatawag na bitter herbs, yung mapait na mga herbs, para matandaan nila yung pait na dinanas nila sa Ehipto bago sila sagipin ng Panginoon. At pang-apat, ipapaliwanag nung pinuno ng pamilya kung bakit nila inoobserbahan yon. At ginagawa din natin ngayon yun. Ito yung Passover, Paskwa. Pagkatapos ipaliwanag nung father o nung pastor, kakantahin nila ang isang kanta mula sa awit 113, yung tinatawag na Hallel. They sing the Hallel. Dito natin nakuha yung salitang Hallelujah. So they sing the Hallel. Yun yung sequence ng Passover. So malapit na dun sa ginagawa natin. Pero sa gabing ito, hindi na ganun. Iniba na ng Panginoon at iba na ang simbolo. Sabi ng Panginoon habang sila'y kumakain, tandaan ninyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo. So this is the first time, ito yung kauna-unahang pagkakataon that Jesus Christ announced, one of you will betray me. Medyo masyado silang nashock. Nashock na sila nung sinabi ng Panginoon sa kanila na ako'y mamamatay. Nashock sila doon. Wow, Messiah, mamamatay. Na Messiah will die. Shock. Pero for the first time, while they were eating, nashock na naman sila. One of you will betray me. Ngayon, noong unang panahon, pag nagkakainan, pag inimbita mo sa kainan ng isa mong kaibigan, ibig sabihin nun talagang mahal mo siya. Kaya pag tinraidor mo, yung inimbita mo sa hapunan, isang matinding pagtatraidor. Hanggang ngayon naman, di ba? Inimbita kita, gusto pala kitang patayin. Sige, kainin mo yan. Huling hapunan mo na yan. So medyo shock na shock yung mga disipulo. Wow, Lord! Isa sa amin? So for the first time, in-announce niya, ang magtataksil sa akin ay isa sa inyo. Nanlumong ang mga alagad. They were exceedingly sorrowful. At isa-isang nagtanong, hindi ako yon, hindi po ba? Pero medyo humble sila. Kasi hindi nila sigurado si Judas na yon. Hindi nagbabayad sa jeep yan, Lord. Hindi sila nagturo. Kasi by this time, medyo na-train na sila ng Panginoon, humble na No? Alam mo, habang nagmamature yung Christian, lalong nahahumble yan. Hindi nagturo, sabi nila, is it I? Kasi parang iniisip nila, tinuro na ka ng Panginoon na I'm weak. Di ba? Pag lumalago ka bilang Kristiyano, you're weak. Baka ako yun. Is it I? Ako po ba? Hindi po ako yun. Hindi po ba, Panginoon? Sumagot si Jesus. Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok. Ang problema, lahat, sumausaw sa mangkok. Ano yung mangkok? Yung bitter herb. Yung sinasawsawan nila. So, nung sinabi ang kasabay kong sumausaw, iniisip ko nung araw, nung hindi ko pa pinag-aaralan to, si Judas lang yung sumausaw. Hindi. This is another vague answer. Lahat ng kumakain, sumasawsaw. Siya magkakanulo sa akin. So, hindi nasagot. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa tao yun ang hindi na siya pinanganak.
Si Judas na nagkanulo sa kanya, nagtanong din, Guro, ako po ba? Bakit nagtanong si Judas? Kasi lahat nagtanong. All the 12 asked, kung hindi nagtanong si Judas, obvious sa yun. So, nung sinabi ni John, ako po ba? Peter, ako po ba? Matthew, ako po ba? Sabi ni Judas, ako po ba? Nagtanong din siya. Nakisawsaw din siya. So, up to this point, hindi pa alam kung sino. Isa sa inyo. Lahat nagtanong, lahat sumawsaw, sino? Hindi nila alam. Palagay mo pag nalaman nila kung sino, anong gagawin nila? Pegols. Gugulpihin yun. Pegols. Hindi niyo alam yung pegols? Bira naman kayo. Bumabalik po yung pagka-70s ko eh. Kasi nung fraternity kami noon, paano nangyari? Pegols! Anong pegols? Pegols. Ginulpi. Lalo si Pedro, pag nalaman niya yun, kung sino yun, anong gagawin ni Pedro? Chachap-chapin yun, di ba? Tinaga niya nga yun sa garden. So, hindi nila alam. So, pati si Judas, nakitanong. Pero, ako hindi ko alam to malamang, marami sa inyo hindi nyo alam to. Actually, may sinabihan si Lord, isang tao, kung sino, pero isang tao lang. Hindi nila alam hanggang nangyari na, pero this night, the Lord told one man, na andito, makikita po natin yan sa John 13. Tandaan nyo ito yung tinatawag na synoptic gospel. Matthew, Mark, Luke, John, nire-report niya yung parehong insidente na sa iba-ibang anggulo, iba-ibang detalye. So kung gusto mo makuha yung ibang detalye sa Matthew, minsan pupunta ka sa Mark, minsan pupunta ka sa Luke. But it's the same event. So ito yung makikita natin sa John, kung paano nalaman nung isa kung sino ang traidor. Sinenyasan siya. Ito si Peter, no? Sinenyasan siya ni Simon Pedro. Sinong siya? Si John. Si Juan, sinenyasan ni Simon Pedro. Psst, parang patago. Psst. Di ba malapit ka kay Lord? Lagi ka Di ba si John lagi nakasandal kay Lord John? The disciple whom Jesus loved. Sabi niya, psst, malakas ka naman, sip-sip ka eh. Tanong mo kung sinong tinutukoy niya. Lahat tayo sumausaw. Lahat tayo nagtanong hanggang hindi pa nila alam para mapegols natin. Humilig. Ano yung humilig? Lind. Humilig ang alagad na ito. Si John, pag nagsusulat siya, he refers to himself on the third person. So, ang sinasabi niya dito siya, humilig ang alagad na ito. Siya yun. Sa dibdib ni Jesus. Di ba sa Lord's Supper, makikita mo may isang nakahilig. Yung pala may tinatanong, Lord, may tanong ako sa'yo. Ito pala yun. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Ang nag-uusap lang nito, si Jesus at saka si Juan. Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw. This is the only incident na hindi lahat gumawa. Yung pagsawsaw, lahat gumawa. Yung pagtatanong, isit ay lahat nagtanong. Pero yung aabutan ng Panginoon ng pagsasawsaw, nung tinapay at pag-aabot, isa lang ginawa noon. Now, contextually, sa konteksto, doon sa kulturang yon, pag ikaw yung pinaka-tampok na panauhin, unang-una, naandun ka sa kaliwa nung may-ari ng bahay. That's where Judas was, on the left of Jesus. So sinasabi dito, Jesus was trying to reach out to Judas to the last minute. Inilagay siya sa posisyon pandangal. Tapos, doon din sa kulturang yun, kung pag-aaralan nyo, yung unang sawsaw ng tinapay, unang-una, parang seremonya. Alam mo, nung nagpunta ako sa Malaysia yata, mga ka-dinner ko, nung una pa akong businessman, mga Chinese. Sabi niya, may mga ritual ang Chinese businessman sa Malaysia. Number 1, don't talk business. Pangalawa, pag ikaw yung pangunahing pandangal, walang kukuha ng kanin hanggang hindi ka kumukuha. Sabi niya, kumuha ka na ng kanin, huwag mo uubusin ha. So, dito ganun rin po, walang kakain hanggang ang unang sasaw-saw doon sa tinapay, tas ibibigay doon sa pandangal, lahat pwede na kumain. So, ang sabi ni Jesus, bumulong kay John, ang taong aabutan ko ng tinapay, ang aking panauhing pangdangal sa gabing ito. Sagot ni Jesus, siya ang magkakanulo sa akin. Sino nakakarinig? Si John. Bakit? Nakahilig siya. Lord, sino yun?
Sabihin mo na sa akin. Ganun. Sagot ni Jesus, nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay kay Judas. So ang nakaalam ng kakilakilabot na katotohanan kung sino magtatraydor sa Mesiya, ang nakaalam lamang ay dalawa, si Judas at si Juan. Hindi ito narinig ng mga disipulo. Tinanong ni Pedro, pero hindi sinabi ni Pedro, ni Juan, kay Pedro. Kasi alam ni Juan, yung ugali ng Pedro, tatagain ora mismo ang Judas. Kaya hindi niya sinabi. At nang sabihin ito nang ginawa ito ng Panginoon, sabi sa Juan 13, na matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Can a Christian be demon-possessed? No. Therefore, Judas was not even a Christian. Was he part of the group? Yes. Can you be demon-possessed and be in CCF? Yes, if you're in CCF but you're not even a Christian. Can you be a Christian? Can you be in CCF and not be a Christian? Yes. Ito nga, katabi na ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Judas, gawin mo na ang dapat mong gawin. So sabi, umalis ka na. Ito, isa pa pong discovery sa akin. Di ba pag naglo-Lord's Supper tayo, when we do the Lord's Supper, 1 Corinthians 11, di ba sinasabi ng pastor? Kung hindi mo kayang talikuran ang iyong kasalanan, if you are not willing to turn away from your sin, do not participate. Tama po ba? Huwag ka magkukumunyon kung meron kang kasalanan. Alam mo ba ginawa ng Panginoon dito? Bago mangyari ang first Lord's Supper, alam niya ang puso ni Judas. So sabi niya, umalis ka na. Sapagkat sa kauna-unahan, the very first Lord's Supper, the Lord said, if you have a sin, you cannot partake. Sabi sa 1 Corinthians 11:27, sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya next Sunday o sa susunod na Sunday, pag tayo ay nagpasa na ng tinapay at ng kopa at may kasalanan ka, you think of Judas. Kasi si Judas, alam niya. Judas knew he was in sin. And yet, ayaw niya magsisi. Ang banal na hapunan na hindi lamang pag-aalaala sa kabayaran ng kasalanan na ginawa ng Panginoon, kundi pagkakataon din na magsisi. Judas was given by the Lord every chance to turn away. But he did not. Nakalulungkot. Kaya pinaalis ni Lord si Judas bago niya simulan ang unang Lord's Supper. Ito po yung sabi ni John MacArthur dyan sa pangyayaring yan. I quote, after Judas left and Jesus was alone with the 11 faithful disciples, he transformed the Passover of the Old Covenant into the Lord's Supper of the New Covenant. Matapos paalisin si Judas at nag-iisa na si Jesus kasama ang 11 tapat na mga disipulo, iniba na ng Panginoon ang lumang Paskwa ng lumang tipan patungo sa banal na hapunan ng bagong tipan. At yan po ang ating pangatlong punto, the New Covenant. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya ito. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa karaan ng aking langaw. So this is the last of the Passover. Ang Passover, o ang araw ng Pasko, pista ng Pasko, ay ang pinakalumang Jewish festival. It is the oldest Jewish festival.
Mas luma pa to kaysa dun sa covenant ni Abraham sa Mount Sinai. Pero sabi ng Panginoon, the end. This is the last night. Starting today at patungo sa mga susunod na panahon, it is now the Lord's Supper. At sabi niya, kunin ninyo ang mga elementong ito bilang pag-aalala sa akin. Una, tinapay, sabi, di ba sinasabi natin, take it, parang sinasabi, this is my body broken for you. Hindi po ibig sabihin nun kasi binrake yung katawan ni Jesus. Dahil yung katawan ni Jesus, hindi naman na-break yan eh. Not a bone was broken. Ito ay simbolo lamang nung lumang Passover. Sabi niya muli sa verse 26, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at sinabi niya, ito ang aking katawan, simbolo. Ito yung pagkakaiba nung Lord's Supper ng mga Katoliko. Hahabulin ko nga si Pope, sasabihin ko, Pope, iba yata yung paliwanag nyo. Kasi sa Catholic, marami sa atin galing doon. Yung kanilang Lord's Supper, narinig nyo ba yung salitang transubstantiation? Pagkain mo ng tinapay, nagiging katawan talaga ni Jesus pag tama sa lalamunan mo. Do you know that's the Catholic doctrine? Transubstantiation. That's the Lord's Supper, which is not doctrinal. Wala sa Bible yan. At sabi din dito, ito ay ang aking katawan bilang simbolo. Sabi sa verse 27, naman, yung kopa, uminom kayong lahat. Kaya dito, kahit medyo matagal, binibigyan kayo lahat ng kopa. In our old faith, for most of us na dating Katoliko, sino lang umiinom? Yung pare. Unfair. Pero maliwanag, di ba? Uminom kayong lahat. Kaya lahat binibigyan. At pagkatapos nito, siya ay nagpasalamat. Given thanks, Eucharisteo. Yung give thanks, Eucharisteo. Diyan nakuha natin yung salitang the Eucharist na minsan tawag doon sa banal na hapunan. At ito yung doktrina sa talata 28, sapagkat ito ang aking dugo. Pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Okay, diyan pa kayo? Hello? Hi? Okay. Pagkatapos nito, mas maalam pa kayo sa pare. Yung Old Passover, nagsasakripisyo mga Hudyo taon-taon, 250,000 lamb. One lamb, one bull, one sacrifice, 10 to 20 people, kailangan nilang gawin yan. Hindi dahil sa kaya pinalis ng Panginoon yung templo kasi nagbebenta sila ng mga hayop para sa sakripisyo. Pero it does not pay for sin. Ngayon, sabi ng Panginoon, hindi na uulitin yon. Ako na ang sakripisyo. So, nung lumang tipan pa lang, tinuturo na ng Panginoon ang sangkatauhan sa coming Messiah. And it's gonna happen on Friday. At ang pagbabanal na hapunan natin dito once a month, points us back to the Messiah, what the Messiah did. So, yung mga tao nung unang panahon, lumang tipan, yung sacrifice points to the Messiah. The old people. Old Testament. Tayo, New Testament people, the sacrifice of Jesus Christ points us back to the Messiah. Pero lahat yan ang sentro, the sacrifice of the Messiah. Hello? That is the whole Old and New Testament. Sa garden pa lang, meron ng tinatawag na Christology, pagtuturo kay Kristo. Di ba nung nagkasala si Eva at si Adan, noong unang nagtakip sila ng dahon, sabi, hindi pwede yan. Kailangan takpan kayo ng dumanak ng dugo. So, God had to kill an animal. Alam niyo ba, nung pumatay ang Panginoon, para kunin yung balat at itakip sa kanilang kahihiyan kasi nalaman nila, nahubad na sila nung nagkasala sila. That was the first killing in Scripture. Animal killing. And that points to Christ. Somebody had to die para to cover the sin. So, this is the relevance of the new covenant. Nandiyan pa po ba kayo? So the blood and the broken body of the Lord covers for you. Hindi katulad dati na taon-taon ginagawa nila yan. Pero ngayon hindi na kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nito. Sabi niya sa verse 28, para sa kapatawaran ng kasalanan
ng marami. At sabi pa ni Lucas, do this in remembrance of me. Kaya po, when you take the Lord's Supper, tas meron kang kasalanan, para mong dinuraan ang Panginoon. Kasi pinapatawad ka, tapos ayaw mong isuko yung kasalanan mo. So yung inaalala mo, binabastos mo. Kaya sinasabi, some of you are dead. Di ba sabi doon sa 1 Corinthians 11, some of you are asleep. Kasi napakabanal ng banal na hapunan. At sabi niya sa verse 29, hanggang kailan? Hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo. So ang Lord's Supper gagawin natin hanggang bumalik si Jesus. At ang ibig sabihin nito, pagkuha sa atin ng Panginoon, hindi na si Butch ang maglo-Lord's Supper. Ang Panginoon na ang tatayo dito at magko-conduct ng Lord's Supper. Wow! Wow! Yun ang aking inaasahan. At pagkatapos nun, nung first Lord's Supper, tinapos ng Panginoon yun upang kumanta sila ng Hallel, katulad ng Passover ng Old Testament. So dyan po lumipat ang Old Passover into the New Covenant of the Lord's Supper na hanggang ngayon, tayo mga Kristiyano ay nautusang alalahanin. Alam nyo, dalawa lang ang tinatawag na practice na sinabi ng Panginoon na dapat gawin ng Kristiyano. Baptism at saka Lord's Supper. Those are the only two things that the Lord said you must do as a Christian. Huli sa lahat, ang pagkakaila naman ni Pedro. So matapos siyang hapunan na yan, umalis na si Judas. Inutusan siya. Akala nung iba kaya pinaalis si Judas, inutusan. Hindi nila alam, pinaalis. Kasi hindi siya pwedeng mag-Lord's Supper. Kasi si Judas ang treasurer eh. Si Judas ang treasurer, sabi, akala nila may pinabibili lang. Yung pala, pinaalis na para hayaang ipagkanulo. Kung anong gagawin mo, gawin mo na. Alam, minsan sinasabi ng Panginoon sa atin niya, pag matigas ang ulo natin, kung anong gusto mong gawin, gawin mo na. Hindi na kita pipigilan. Yan ang nakakatakot. Akala mo nakakatakot ang disiplina ng Panginoon? Ang disiplina ng Panginoon, napakaganda kasi ibig sabihin, mahal ka ng Panginoon. Pero pag sinabi ng Panginoon, di na kita pipigilan. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo na. Yun ang tinatawag na abandonment. God's wrath, abandonment. Sabi nila, paano dumadaw malalaman that God is angry? It's not when God disciplines you, it's when God abandons you and said, what you want to do, you do. I will not stop you. Kakakilabot. At huli sa lahat, ang pagkakaila ni Pedro ay alam niyo ba ito sinasermon ko sa inyo? This is 4 sermons. Kinokompress ko na. So, nung pagkatapos ng banal na hapunan, pumunta na sila sa huling hantungan bago arestuhin si Jesus. Ang Garden of Gethsemane. Ilang minuto lang po yun. Bumaba sila at tumawid sila sa Brook of Kidron. Sa mga sandaling yon ay pulang-pula na sa dugo ng mga sakripisyo noong 250 na mga hayop na pinatay, doon tinatambak yung dugo. Kaya nung tumawid sila, yung ilog, dugo, punong-puno ng dugo. Kaya naalala nila, alam na ng mga disipulo, that symbolizes salvation of man. Kasi hindi na yan dugo na yan. Ito na, idadanak na ni Lord. Papunta na kami sa Kalbaryo. Pero sabi ng Panginoon, actually, iiwanan niyo ako. You will abandon me. Sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Teka, may tatanong ko sa inyo, ba't ba natin pinag-aaralan to? Alam niyo, karamihan sa atin, alam natin to sa sinakulo lang eh. You know this as a story. Alam niyo ba, tulad ng sinabi ko, kaya pala ito dinanas ng Panginoon, kaya pala ito sinulat in all the gospel, ay para sa ating mga Kristiyano ngayon. So you know how to do battle as a Christian. Mamaya, sasabihin ng Panginoon, dapat manalangin ka pag umaatake ang kampo ng mga kalaban sa buhay mo. Kasi pag Kristiyano ka, those who will live godly lives will suffer persecution. Pag nanindigan ka sa tama bilang Kristiyano, target ka ng kalaban. Kaya ito, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano. Alam nyo, maraming religion ngayon. At kahit masasabi mo, Christian, it's not a battle, it's a religion.
Hindi tinuturo ng mga tao, hindi inihahanda kung paano gumawa ng spiritual battle. Magkakawatak-watak tayo, you will stumble. Sa Grego, yung pag magkakawatak-watak, ang translation, scandalizo, where we got the word scandal. You will be scandalized. Talagang magugulo kayo. At kayo ay kakaripas ng takbo. Pero, alam niyang matatakotin yung mga disipulo, katulad din natin. Immediately, medyo binuhay niya. Pero, huwag kayong mag-alala, sabi niya. Kasi, muli ako mabubuhay. I will rise again. Ito na si Pedro. Si Pedro medyo mayabang to eh. Sumagot si Pedro, kahit na po, iwan kayo niyang mga yan. Yang mga duwag. Hindi ko kayo iiwan. So sabi niya, nagturo pa eh. Kahit iwanan kayo ng lahat, ibig sabihin yung mga dabarkads niya, hindi niyo alam kung ano yung dabarkads? Sobrang namang ignorance. Oh. Ano yung dabarkads? Barkada, yan. Hindi kayo marunong ng Greek eh. Sabi niya, iwan kayo ng mga dabarkads ko, mga disipulo. Hindi ko kayo iiwan. Ngayon dito, may lesson si Lord. Sinasadya niya to, na ipakita sa atin to. Kasi marami sa atin, umattend na ng BF1, Biblical Foundation 1, 2, 3, GLC, lahat na napag-aralan, akala natin malakas tayo. Sinasabi ng Panginoon, wag ka masyadong overconfidence. Sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo ako ikakaila. Supalpal si Pedro. Alam mo yun, dati pag nagbabasketball ako, forma ko eh. Minsan, kaklase ko pa si Jaja noon sa high school eh. Hindi niya alam, ban ako sa basketball. Nakatingin ako sa kanya, lumayap ako. Pak! Sinupalpal ako, pahiya ako, tumama pa sa mukha ko yung bola. So ganun siya, sabi ni Pedro, kahit na iwan kayo, hindi ko kayo ipagkakanulo. Sinupalpal siya. Pak! Sabi niya, bago tumila ako manok, you will deny me 3 times. You will not only desert me, you will even deny me. Yung iba, tumakas lang ikaw, di ba? Fast forward, sinabi sa kanya ng babae, ikaw, sabi lang, hindi ako eh. Pinagkaila niya pa. Ngayon, ang lesson dito, minsan tayo matapang as Christian. Pero hanggang hindi mo nalalaman, nalagay ka sa bingit ng pagsubok, hindi mo malalaman kung ikaw talaga ay tatayo para sa Panginoon. Yung iba sa atin, nakakarinig ng mga masasamang bagay, nakikitawa sa masama. Yung iba sa atin, nakakarinig ng mga kamalian patungkol sa Panginoon, pero hindi nagsasalita. Minsan, kailangan natin magsalita patungkol sa mga prinsipyo ng Panginoon, pero minsan, nakikisama tayo. We don't stand up for Christ. Hindi pa nga nasa bingit tayo ng kamatayan eh. Sila Pedro kasi noon, pag kumampi sila kay Jesus, papatayin sila. Pero sabi ng Panginoon, tinuturuan sila, huwag kayo masyadong overconfidence. Kailangan manalangin kayo. Sapagkat sa kahuli-hulihan, nung inaresto na si Jesus, lahat sila ay kumaripas ng takbo. In fact, hindi natin makikita na tumapang na itong mga to until matagal nang wala si Jesus. Umakyat na sa langit. Nakita mo lang na ang mga disipulo natutuhan ang kanilang lesson way after Jesus Christ is gone. Nung dumating na ang banal na Espiritu Santo, after the Pentecost, nakita natin na nagkaroon na ng tapang ang mga disipulo. So, katulad natin, hinuhulma din sila ng Panginoon. In fact, according to history, meron yatang pagkakataon dito, pinresent ko sa inyo, lahat ng disipulo, malibang kay Juan, namatay na martir. Di ba si Pedro? Sabi, kung itatatwa mo si Jesus, hindi ka namin papatayin. Pero pag hindi mo siya tinatwa, pag hindi mo siya sinabing hindi mo siya Panginoon, ipapako ka namin.
That time, hindi niya na pinagkaila si Jesus. Ang sabi niya lang, sige na, ipako niyo na ako. I will not deny my Lord. Pero, wag niyo akong ipako na katulad ni Jesus. Ipako niyo ako ng patiwarik. All of them died like that. Tinrace natin yan. Yung iba sa kanila, sinibat. Yung iba sa kanila, dinurog ang bungo. So, ang lesson dito sa ating huling punto, makikita natin sa mga susunod na mensahe, kailangan intense prayer. Kailangan nananalangin ka talaga. Alam niyo na yung istorya ng mga dadating, di ba? Natutulog sila ang Panginoon sa panahon ng mga pagsubok, dasal ng dasal. Kalamihan sa atin, ang dami nating alam sa Bible, but we do not pray. So medyo sapul din ako dito kasi masasabi nating lahat tayo'y kulang sa panalangin. Pero ang sabi ng Panginoon, pero pag nanalangin ka, kakayanin mo ang mga pagsubok mo. Yun ang lesson dito sa mga susunod nating mga mensahe. At gusto ng Panginoon na handa tayo sa pagsubok kasi ang pagsunod sa Panginoon ay, sabi nga, di ba, if anyone will follow me, let him take up his cross. Yung cross mo. Kaya medyo may problema ako doon sa mga pastor na pinipresenta si Jesus ng isang banda lang ni Jesus, yung tagapagpala. Nagpapala ba si Jesus? Yes. Pero yun lang ang pinipresenta. Hindi pinipresenta na humanda ka makidigma sa puwersa ng kalaban. Meron pong napakaraming mga talata sa Biblia kung saan ang mga Kristiyano na malakas sa panahon ng pagsubok ay nagagamit niya. Kung titingnan mo ang istorya ng mga nagamit ng Panginoon sa Biblia, lahat yan dumaan sa mga testings and trials. At ganun din tayo. Kung sinusubok ka ngayon, merong dalawang dahilan. Una, baka hinahanda ka para magamit ka. At pangalawa, gusto ng Panginoon na maging ehemplo ka para makita ng iba, alaba, ay ang Christian. Pag maganda ang buhay, nabiyayaan ng prosperity ni Lord, sabi niya, praise the Lord. Pero pag nagka-problema, nagpupuri pa rin sa Panginoon. Sa tingin mo, saan mas maraming kumikilala sa Panginoong Jesus? Sa mga hindi kumikilala sa Kanya nakapaligid sa iyo. Pag nagpupuri ka sa Diyos na nagbibiyaya sa iyo, o pag nagpupuri ka sa Diyos sa gitna ng problema mo, saan mas napapapurihan ng pangalan ng Panginoon mo? Pag nagpupuri ka sa gitna ng pagsubok. Tama po ba? May iba to, sabi niya. Namang problema, umiiyak, naghihirap, pero nagpupuri sa Panginoon. Lahat ng binibiyaya, nagpupuri sa Panginoon, hindi pangkaraniwan. At maraming magtatanong, ano ba yung pananampalataya mo? That's why Jesus prepared the disciples. Kasi sila yung magte-take over ng church. At ang church ay uusigin. Makikita mo, Acts, pag-aaralan natin yan, gawa. Inuusig ang church. Pero nakita mo, sa dugo ng mga martir, lumaki ang simbahan. Sa sakripisyo, sa Kristiyanong katulad mo. Na kahit maghirap, susunod sa Panginoon. Pag tumatanggi sa kasamaan, naghihirap, tinatatwa ng kasama, naghihirap, ngunit napapapurihan ng Panginoon. Meron pong istorya, totoong istorya doon sa China. Merong yung tinatawag na Boxer Rebellion, noong unang panahon, kung saan yung mga misyonero pinapatay at yung mga Kristiyano pinapatay ng mga Chino. The Boxer Rebellion. At ito'y totoong storya na nabasa ko. Meron daw isang maliit na simbahan doon sa probinsya na kung saan pinalabas ang mga Kristiyano doon sa maliit na kapilya. Pero binali yung krus doon sa altar at nilagay doon sa labasan ng pinto. At sabi ng mga masasamang tao, may dalang baril at mga patalim at itak. Paglabas mo, maaari kang lumabas, pero itatatwa mo si Jesus, ang pagkakristyano mo, at duduraan mo ang krus at tatapakan mo at makakawala ka. Pag hindi, ora mismo, kung di babariling ka sa ulo, pupugutin ang ulo mo. Totoong istorya po to. Yung unang tatlo, sa takot, tinapakan ng krus, dinuraan, itinatwa. Yung pangalawa, tinapakan ng krus, dinuraan, itinatwa si Jesus. Yung pangatlo, ganun. Yung pang-apat po, maliit na batang babae. 12 years old. Lumuhod. Lumuhod sa krus. Hinalikan. At sabi niya, hindi ko matatatwa ang aking Panginoong sumagip sa akin.
umangat ang patalim, kumislap sa araw at pinungot ang kanyang ulo. Yung sumunod po na 95, sinunod yung ginawa ng batang babae. At lahat sila namatay. 96 died. Dahil sa ehemplo of that little girl. Tayo ay naandito bilang mga kinatawan ng Panginoong Hesus. Pag nakita ng mga tao na tayo sumusunod sa Kanya, sa kabila ng mga misyon na pinapagawa niya, paghihirap, nagpupuri tayo, tatanungin na, anong meron to na wala ako? Anong meron to na wala ako? Nasa gitna ng problema, tumutulo ang luha, nakakapagpuri, nagtitiwala, I want what that person have. Kayo mga Kristiyano sa opisina, pinagtatawanan ka, praise the Lord, praise the Lord. Yung mga barkada ko dati, sunod si pastor. They mock us. Pero pag nagka-problema yan, ikaw hahanapin yan, bakit? Nakita nila, tumatayo ka eh. Anong meron? Pagtatawanan ka sa likod, pero pag nagka-problema na yan, nakakubli, lalapitan ka niyan, huwag ka mabibigla. Kasi nakita nila, may pananindigan ka na hindi nila maunawaan. That's how the world gets to know us. At isa pang at huling leksyon kung bakit tinuturuan ng Panginoon ang kanyang ehemplo sa huling sandalan ng kanyang buhay ang mahihinang disipulo. Kasi para makita nila yung kanilang kahinaan. Sapagkat when I am weak, I am strong. Yan po ang unang hakbang sa spiritual na kalakasan. Ang pagtanggap ng kahinaan, sa pagtanggap ng kahinaan, mapapaluhod ka at dyan papasok ang kalakasan. Pag malakas ka tulad ni Pedro, hindi ka pwede, sir. Bibigay ka. Kayo hahawak ng simbahan eh. At tayo pa rin ang hahawak ng simbahan. The only institution that the Lord Jesus Christ established is the church. And the gates of hell will not prevail. Di ba? Sabi nga, kaya dapat yung mga kawan dyan, strong through weakness. Sabi nga sa 2 Korinto 12, at pagkabasa ko nito tayo magtatapos na. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y may mahina. Kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailang ako ay mahina, saka naman ako'y This is the paradox of the Christian life. For when I am weak, and what is the manifestation of a Christian's weakness? It's prayer. Nakaluhod ka na. Ito na hindi na makalangoy. Matapos may pako ang Panginoon, matapos nila ipagkanulo, at matapos matutuhan leksyon at pasukan sila ng banal na Espiritu Santo doon sa Pentecost, hindi mo na makikilala yung mga disipulo. Yung iba sa kanila nakulong dahil sa kanilang pagmimensahe. Pakakawalan. Huwag ka na magsesermo, kundi pegulos ka uli. Kukulong ka uli. Anong ginawa nila? Paglabas ng kulungan, nagpipreach uli. Yung iba naman ay pinagpapalo at inutusan ng Sanhedrin at ng mga Pharisee to speak no more in the name of Christ. Pero sila ay nag-rejoice, nagdiwang na sila ay considered worthy. Sila ay naituring na karapat-dapat na maghirap. Ngayong noong nasapian sila ng banal na Espiritu Santo at nabigyan sila ng salita ng Diyos, sila ay handa na upang gamitin. At itong ating pong pinag-uusapan dito, this is our preparation. This is basic training for God's soldiers. And you are God's soldiers. Wala sana ginamit ng Panginoon upang palaki simbahan, mga anghel eh. Wala, tayo napili. And we have to be prepared. Sana po itong mga mensahe sa mga susunod pang linggo habang inihahanda ng Panginoon kanyang sarili sa krus, makita natin ang kanyang buhay at ito'y magpalakas sa atin upang kanya magamit, upang ituloy ang kanyang sinimulan. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa iyong salita. Tulungan niyo po kami maging matapat sa mga araling ito. Walang kalakasan ng pastor para ipaliwanag sa inyo ito. Ngunit sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo at sa kapangyarihan ng banal na kasulatan, sana po matutuhan namin
ang dapat namin matutuhan upang lahat kami magamit mo sa layunin kung ba't mo kami binuhay, ba't mo kami dinala dito. Salamat, Panginoong Jesus, for paying for our sins. Help us to hate our sins, the sins that killed you. And help us to serve you for the rest of our lives. Ito po ang aming salamat dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.